parang medyo naging matamlay na prostrate na nga si Attorney Ligutan. Never man talaga nakapuntos ang prosecution. So ito na nga po mga kababayan, ayon po dito kay Attorney Raymond Bato, tila matamlay na daw po itong prosecution. Paano ba naman mga kababayan? Yung testigo po ng prosecution ay giniba lamang po nitong defense team. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-like po ang video na ito. So ito mga kababayan, panoorin po natin itong naging pahayag po dito ni Attorney Raymond Bato. Pero yung ibabaw of course ang defense, no? Because it's easy to destroy an accusation rather than to prove your own innocence. Kasi remember, it is the duty of the prosecution or the burden of the prosecution to prove its case. Ang kabila naman na prostrate na nga si Attorney Ligutan dahil nga sa hindi rin makapasok ang kanyang mga objections. The defense performed very well, especially si Attorney Nagbasa. Kasi ang nangyari, yung napaghandaan niya kasi pagka kinabukasan kasi yung cross-examination. So, he had this time to study and really to have this kind of questions, no? Never man talaga nakapuntos ang prosecution. So ayan, maliwanag po, never daw nakapuntos itong prosecution doon sa pangalawang araw at pangatlong araw daw mga kababayan. Even at the time na nasa Committee on Justice stage pa yan. Because, you know, the people would never believe them. Kasi, kapag mag-akusa ka kasi, dapat kasi yung may credibility rin yung mang-akusa ba. And you know the personalities involved na nagpasa nitong articles of impeachment. The fact na nalaman nila na meron pong 16 votes na yung threshold, no? Kasi ang constitutional denominator is talagang all members of the Senate, which is 24. Parang napansin ko lang, parang medyo naging matamlay ang prosecution. Sama po natin ngayon via Zoom si Attorney Raymond Bato ng Bato and Partners Law Firm. Bigyan nyo naman po kami ng inyong assessment doon sa mga nangyari dito sa hearing, impeachment hearing. Simulan po natin doon sa prosecution. Sa tingin nyo po ba naging mahusay ang pagganap ng prosecution sa kanilang pagpipresenta ng kanilang witness? Well, actually, ang pag-present nila sa witness nila, in my observation, yung prosecution witness was there to really just to authenticate, no, yung pong dinownload niya na video, no, from the Facebook page ni Harry Roque. So yun ang ipapatunay niya. Ang problem kasi when nag-present po siya ng purposes, no, kasi kung bago ka kasi mag-present ng testigo, ibigay mo yung mga purposes, no, meron na po kasi doong mga purpose clause na hindi na naaayon sa kanyang competency to testify, no? Kasi I think kasi dapat malimit lang yun doon na dinownload niya at pinakita nila ang video. So with that, kita natin ang prosecution, may optics din sila. Kaya na-realize ko rin dito sa impeachment proceedings, hindi talaga purely legal, but talagang mataas din ang presensya ng political. Kasi kung sa korte na regular courts natin yun, ma-objectan talaga yan At saka ma-objectan yung pati yung pagbigay niya ng opinion, no? Ang problema, ang nagtatanong kasi, ang mga senator judges din na, kumbaga, parang napipilitan din mag-explain ang witness, pati ang mga lawyers ng either about ng prosecution or the defense. Now, on the part of the defense, on the first day, I would admit that maraming mga na-overrule or na-deny na mga objections ng defense, no? Which, ang basa ko naman is that parang, I think, si Chis Escudero, at that time, was playing parang, sige, pagbigyan natin lahat, no? Let the witness answer. And kukonte lang yung na-sustain. But on the second day, yung nag-cross-examination na, ang kabila naman, na-prostrate na nga si Attorney Ligutan dahil nga sa hindi rin makapasok ang kanyang mga objections. At the end of the day, I would see it that the defense performed very well, especially si Attorney Nagbasa. Kasi ang nangyari, yung napaghandaan niya kasi pagka kinabukasan kasi yung cross-examination. So, he had this time to study and really to have this kind of questions, no? So, yun ang observation ko. I think the defense was able to bounce back yung sa cross-examination nila. Attorney, nabanggit nyo na optics ang nangyari at hindi lang po dahil sa mga legal na proceedings ang nangyari dito. Pero sa tingin nyo po ba nakapuntos sa taong bayan ang prosecution nung nilahad nila itong witness na ito? Alam niyo po, sa ngayon, kung pag-usapan natin, never man talaga nakapuntos ang prosecution, even at the time na nasa Committee on Justice stage pa yan. Because, you know, the people would never believe them. Kasi, kapag mag-akusa ka kasi, dapat
dapat kasi yung may credibility rin yung mga akusa ba. And you know the personalities involved na nagpasa nitong articles of impeachment. So having said that, meron pong mga pangyayari na napilitan na lang sila ipasa ito. Dahil wala silang choice, no? And at the end of the day, the fact na nalaman nila na meron pong 16 votes na yung threshold, no? Kasi ang constitutional denominator is talaga all members of the Senate, which is 24. Parang napansin ko lang, parang medyo naging matamlay ang prosecution. But they still have yung kanilang sa court of public opinion sa mga tao, no? So they have to present, no, their evidence na kumbaga ipakita nila but through optics na. Kaya makita po ninyo yung mga the way mag-present si Attorney Likutan. Kung sa korte po yun, maraming objections, yung mga characterization ng statement, yung repetition ng answer ng witness, inuulit niya ulit bago siya magtatanong. Those matters are simple things, no, but in regular courts, pag objectionan men, magagalit talaga ang judge. Bakit ka ba nire-repeat mo pa yung sagot? Bakit hindi dire-diretso? You are wasting judicial time, no? That is really in litigation. But since nga political, nagkaroon ng maraming optics. Isa pa po na nakita kong optics is yung pamaraan na meron pang manifestation bago mag-present ng articles of impeachment. Meron pang tinatanong yung prosecution kung ano ang inyong stand, which are sana para lang yun sa memorandum, no? Kung mag-submit ng prosecution or both parties required to submit their memoranda. Pero ang nangyari na advance na kaagad, no? At saka parang yung mga senator judges, especially doon ng non-lawyers, parang nagdadiretso na rin sila sa merito. So, ang aking tingin po talaga, sir, if you will analyze this, yung legal evaluation is there. But ang optics at yung political, mas marami po talaga ang political optics para i-convince yung taong bayan. Kasi they know for a fact that they no longer can convince the impeachment court. Paano man sila makakuha ng 16? 13 nga sila, variable pa nga yung 13. So they know that they cannot get it from the impeachment court. So they are now courting the public opinion. Kaya nga, makita po ninyo, sa social media, paspasan yung trolls, tapon dito, tapos yung mga doon sa allied, no, na kahit na minsan natatawa na nga ako sa mga comments nila, binibend na yung definition. When in fact, klaro naman talaga, literally, and as well as common sense sa pag-interpret ng mga alleged violations, wala naman talagang kaso against the Vice President. Okay. So, sinabi po dito, no, sa opinion po ni Attorney Raymond, mga kababayan, ito daw pong mga nangyayari ngayon parang mas lamang yung pamumulitika, no, kumpara po dito sa totoong nangyaring impeachment trial, mga kababayan, o doon po sa mga ipinaratang nila dito sa ating Vice President Sara Duterte. Attorney, si Master Judea po, no? Medyo Yes, nagkakaroon po kasi ng kalituhan, no? Nakikita natin yung mainstream media, ang pinipraise nila is yung prosecution team. Pero kung makikita natin sa mga comment section, sa mainstream media, social media, ang pinipraise nila ay yung defense team. Pero sa inyong pananaw po, sa 3-day trial na yon, sino po ang nangibabaw dun? Nangibabaw, of course, ang defense, no? Because it's easy to destroy an accusation rather than to prove your own innocence. Kasi, remember, it is the duty of the prosecution or the burden of the prosecution to prove its case, no? And every time that the defense will try to attack it, ang simple lang man ang kailangan gawin ng defense, that this is all politically motivated. Kasi, basic po kasi sa impeachment is that sinasabing, kapag mapatunayan na ito is politically motivated, dismiss ng kaso or acquitted na po yung respondent because you cannot use this as a tool to remove a political enemy. Hindi pwede. It should be based on yung tagang culpable violation of the Constitution at saka yung tawag nating betrayal of public trust. Now, talking about mainstream media, hindi naman tayo magtaka niyan. Ako rin ever since talaga yan, panahon pa ni Old Man, PRRD, is that the bias is there. Ang optics nila magbigay doon sa news nila, yung kanilang headline, di ba? Nakaklaro natin na magaling mag-twist ba. In fact, ang remaining na lang talaga na bastion, ito pong SMNI natin, at the same time, ito po yung mga independent bloggers na talagang nagbibigay ng message to all, no? And yun ang effective kasi ang mga masa doon na nanonood They do not want to watch already sa mainstream media kasi alam nila na klaro ang bias, no? Sabi ko nga sa kanila, bakit hindi mahirap depensahan ang VP Presidente? Sabi ko, kasi simple lang guide natin truth and justice, supported by law and the Constitution. Paano tayo mawawala dyan? Now, the
other side, they are always trying to bend it, no? If not twist the law, no? They have been doing that, and the people are no longer stupid enough not to understand what they're doing. Nakikita nila na, hindi naman kami bobo, kasi yun ang naiinis ang taong bayan, kasi parang ginagawang bobo ang taong bayan. And akala nila malulusutan nila yon. Hindi po eh. Meron natin mga AI, ang gagaling na nila kahit mag-post ka ng English yan, i-interpret nila sa ChatGPT yan, sa Gemini. Alam na nila kung anong ibig sabihin. So, ibig sabihin, the taong bayan are talagang vigilant and watching, no? Going back po sa mainstream media po, kanina po kasi twice na po, meron akong nakausap na from The Economist, and kanina po, taga Switzerland na media went to see me and talk about it. Ay, iba talagang alam nila, sir, no? Ang alam nila, yung anong pinifeed sa kanilang mainstream. So, ganun pala ang nangyayari. Yung mga foreign correspondents, they get their news from the mainstream, of course, kasi yun na yung mga kilala. And ano yung pinifeed sa kanila, yun rin yung pinapalabas nila doon sa kanilang station. So, when they learn the truth here, sabi ko, pinakita ko, sabi ko, ganito. Nga sila, ganun pala. Sabi ko, yes. How could you say that BP Inday Sara, na lost niya ang kanyang betrayal of public trust, at taas ng rating niya, both satisfaction and trust rating. So, now they are understanding and they are reaching out to us, no? Na sabi nila, pwede pa ba kaming magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari? So they went to the house of PRRD kanina, pinamahan ng mga tropa natin sa Davao, and no, they saw it, no? They saw it that ganito pala paano siya mahalin ng mga tao dito. Yes. So yun po, no? It's very hard, no? If the people mismo ang kalaban nila, it's very difficult. Even if you have all the money, influence, power, but if you do not have the people, you will never win in this particular battle. So ayan mga kababayan, napakinggan po natin itong naging pahayag nga po ni Attorney Raymond Batu. Ayon po dito sa kanya mga kababayan, unahin na po natin itong sinabi niya dito na tila ang prosecution daw ay naging matamlay dahil nga po itong mga testigo ay gidiba lamang po ng defense team. Pangalawa po, ayon po dito kay attorney na ito daw po ay isang political, no? At meron naman po siyang sinabi dito mga kababayan patungkol po dito sa mainstream media. Ayon naman daw po sa kanya ay talagang bias daw po itong mga mainstream media. Kaya naman yung mga kababayan natin ay mas gugustuhin pang manood, no, sa mga vlogger, no? So yan po yung napag-usapan sa video na to mga kababayan. Kung may opinion po kayo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.